Una, super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito nung pong 2024. Dapat managot si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa umano'y maling paratang at malinaw na pagsisinungaling nito ng akusahan si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may insertions o isiningit sa 2025 national budget. Hindi pa kongresista si Ridon noong 19 Congress nang aprubahan ang pambansang pondo taong 2024. Kaya naniniwala ang Bicol Saro Party List Representative na maaaring may batayan para ireklamo ang neophyte lawmaker sa ethics panel dahil sa anay pagsisinungaling nito. Pwede hong mangyari yun. Pwede hong maging batayan po yun. Kailangan niya munang tanggapin na talagang false imputation, false accusation po yung ginawa niya. No? So, we will, yung filing of charges, whatever it is, ethics or legal charges, that can come in time. No? Sa social media post naman nito, isang resolusyon ang inihain ni Congressman Leviste upang hikayatin ng Kamara na imbestigahan ng DPWH projects ng ilang construction companies. Gayon din ang umano'y insertions ng Bicol Saro Party List at koneksyon nito sa mga kumpanyang ito. Kabilang umano ang mga proyektong ito sa listahang compile ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung saan nakakuha ng kopya si Leviste noong Setyembre. Bukod dito, ipinanawagan din ni Leviste ang pagbaba sa pwesto ni Ridon bilang chairperson ng House Committee on Public Accounts para bigyang daan ang isasagawang investigasyon. Tugon naman ni Ridon. Karapatan po ng mga kongresistang gawin po ito. No? So, wala akong pumipigil sa kanyang gawin po ito. Pero alam po ninyo, bagong lahat, una sagutin niya muna yung mga tanong sa kanya. Nasa na yung listahan? Bakit mo hindi ito malabas? Lalo't higit, ikaw yung nagsabi na may senador, may congressman, merong mga executive officials at mga private individuals na meron pong insertions dito po sa Cabral list po na ito. Samantala, ayon naman kay House Committee on Ethics Panel Chairperson at 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, maaaring maging batayan ng reklamo ang aligasyon ng isang kongresista laban sa isa pang kongresista, lalo na sa issue ng flood control corruption scandal. Well, anything that infringes upon the dignity and integrity of the institution can be a ground for an ethics complaint. And maski sino po pwede mag-file ng case. Kahit na break po kami, handa po kami tumanggap ng maski anumang klaseng reklamo laban kung kanino man. And we will deal with it in accordance po with our rules and procedures. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.